dito talagang, sabi nga natin kanina, you're a Hall of Famer, no? Sa Aliw Awards. Imagine, ilang taon mong nasusungkit yung pinakamataas na 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 award award. na binibigay ng Mm. Aliw. So, ano pa sa tingin mo? Or ano sa mga awards na to or recognitions yung pinaka mahalaga for you? Yung sa award, yung pinaka mahalaga sa akin dito yung Entertainer of the Year. Mhm. Yung Entertainer of the Year kasi iilan lang ang nabigyan ng awards na yan, and yung honor na yon ay naibigay sa akin alongside kina Gary Valenciano, Martin Rivera, Rico Puno, Lea Salonga. Mhm. Sila lang yung mga naging Entertainers of the Year. Mm-mm. Ogie Alcacid, Regine Velasquez. And to be lined up with them, Mhm. 'di ba? Parang dati pangarap mo lang, pinapanood mo lang sila, but now parang kasama mo sila dun sa mga na-awardan ng highest honor na yon sa Aliw Awards. So, yun ang masasabi kong pinaka iba yung naging achievement sa akin, yung pakiramdam ko na wow, I think I really made my parents and my whole family proud, and Proud, yeah. I gave justice sa sarili ko na despite ng mga nangyari, I made it. I made it through the rain, kumbaga. Oo. Oo, no? Partner, itong si Gerald. Si Gerald ay isa sa pinakamatagumpay na performer, no? Performers dito sa Pilipinas. At saka sa abroad na din kasi buong mundo ang yung... Oh, syempre, di ba? Oo, International, UK So, yun eh. ano ngayon ang kahulugan ng tagumpay sa'yo ngayon, Gerald, compared nung mga nauna? Ang kahulugan ng tagumpay sa akin ngayon is, I would say, contentment. Mm. Contentment. Kasi, darating ka kasi sa point na di ba, magpa-plateau lahat. Everything will plateau. And, kung minsan pagka pinapuwersa natin na, we achieved something, and kung gusto pa natin, kasi minsan, di ba, parang medyo nagiging greedy tayo, di ba, na gusto pa natin, ito, kailangan malampasan ko to, na ganito, ganyan. But, yun yung na-realize ko ngayon, we have to be content sa kung anong meron tayo ngayon. And ako, I'm somehow content with what I achieved, but I'm still working on, myself, on my talent, para mas may ma-achieve pa ako na mas mataas. But I'm really taking my time. I'm being patient. I just always pray to God na kung ano man yung next na chapter ng buhay ko o ng career ko ay ipapagkatiwala ko na sa inyo, Lord. Kasi yung Misaygo naman, hindi ko naman yun inakala. Wala sa Hindi ko wala sa inakalang hinagap. dumating yun. Wala sa hinagap ko yun na dadating yun. And that was after 6 years na maging independent ako, na mawalan ako ng TV. So sabi ko, after this, ayokong katulad dati na parang, 'di ba, yung nanggigigil ka masyado na ano na kaya, bakit wala nangyayari. Ngayon, I learned to be content. So, yun sa akin, success na sa akin yun, tagumpay na sa akin yun na, we have to be content with what we have right now, and yung mga simple things mas ma-appreciate natin. Ayun. At ito naman, no, dahil sinabi mo yung appreciate, yung word na appreciate, pwede mo ba kaming bigyan, no, nung mga time yung 6 years, at syempre, witness ako dun sa 6 years na journey mo na yon, di ba? Sino sa tingin mo yung mga tao na sinabayan ka, sinamahan ka sa mabagal na paglalakbay na yon, no, para ma-reach mo yung kung nasaan ka ngayon? Sino sa tingin mo yung mga tao na talagang binavalue mo at gusto mong pasalamatan? Unang-unang gusto ko pasalamatan syempre ang aking manager, ang aking second dad. Tinuturing kong aking pangalawang ama, si Kuya Kokoy. Yan, Kuya Kokoy Ramilo, na kaibigan mo rin, Ate Mel. Of course. At si Kuya Kokoy naman talaga yung naging kumbaga rock ko during those times. And he supported and loved me unconditionally during those times, kaya naabot ko ngayon. And I wouldn't be where I am and who I am right now if not for him. Masasabi ko yan. Kasi, kasi
yung nung time na grabe yung pinagdadaanan ko, siya lang yung nakikinig sa akin din nun eh. At naniniwala, Ah, 'di ba? Naniniwala, yeah, kasi nung mawalan ako ng network, parang 'di ba, wala nang naniniwala sa'yo, parang bigla ka na lang iiwan din ng mga ibang akala mo noon, kaibigan mo or tutulong sa'yo. Yung pala, meron lang silang vested interest sa'yo dahil nasa television ka. And si Kuya Kokoy lang talaga yung who stood by me through thick and thin. So, I'm really thankful and grateful kay Kuya Kokoy. And sa parents ko, syempre, kahit na marami rin kaming mga misunderstandings, mga hindi pagkakaunawaan, hindi magandang mga sitwasyon, I'm thankful sobra sa aking family. Lalo na sa mga kapatid ko kasi sila yung naging drive ko nung time din na yun na I wanted to send them to school kasi sabi ko gusto ko mapag-aral ko yung mga kapatid ko at ginawa ko talaga silang inspirasyon. So, would you At say na syempre yung mga syempre yung aking team Gerald Santos, yung aking fans na up until now, grabe yung suporta nila. Every time na magko-concert ako, they're there to watch. Kaya I was able to do, actually last year, I was able to do 3 concerts. Wow. I was able to do a concert sa Sky Dome, sa Music Museum, and then nung Sa December lang sa Newport. Newport Performing Oo. Arts Theater sa Newport World Resorts. And if not for my supporters, for my fans, Team Gerald Santos, hindi ko yun mapupuno. Hindi ko yun kumbaga ma-fill in yung venues na yun. At yung sa aking bayan na navotas sa aming sa suporta ng mga tiyangko sa akin, kaila Pong Toby, kaila Mayor John Ray. Ayan, sobrang thankful ako sa kanila kasi all these years, they're here to support me. Yeah, speaking of your supporters, Gerald, no? Ano yung gusto mong iwan na legacy sa kanila at sa industriya na rin? Ang gusto kong iwang legacy ay ano ba, ang hirap nun Parang kasi I would say I want to achieve more pa. But kung mag-iiwan na ako ng legacy, gusto ko lang yung kumbaga na-touch ko yung mga puso nila. And for sure, that's for sure. Sa pagkanta ko. Na yung kumbaga tumatak ako sa puso't isipan nila dahil naiparating ko ng napakaganda yung mensahe ng mga awiting kinakanta ko. And I touched their lives at some point in their lives. Hindi lang, Gerald, sa pagkanta, kundi sa naging kwento ng tagumpay mo. Yung ito nga sabi natin, di ba, yung usapan tagumpay. Sabi nga sa Genesis 50:20, no? What the enemy meant for evil, God turned for good. Ganun yung nangyari sa kanya, di ba? So, sakto yung yung verse na yun sa buhay ni Je. Kasi hindi naman biro yung pinagdaanan niya. Imagine, bata pa lang is talagang sinubok na ng buhay. Pero tingnan mo naman siya ngayon. Paano ginawa ni Lord na i-turn ni Lord yung nangyari sa tagumpay. Oo, sa kanyang career. Tingin niya kasi ayun, gusto ko ring maiwan yun na sana somehow kung babalikan nila yung naging buhay and career ko doon sa may mga pinagdadaanan, pag makita nila, sana ma-inspire din sila doon kahit paano na. That's for sure. Kumbaga doon sa napagdaanan ko, napagtagumpayan ko yon. So kaya nila yan. Oo, dahil kinaya mo, di ba? Sa murang edad. Hindi basta-basta yung pinagdaanan niya na kasi buti sana kung mga katulad na natin, nakabataan, medyo, di ba marami na tayong nalagpasan sa buhay. Dating bata lang, no? Pero siya, sa murang edad na naramdaman niya yon, di ba ang galing-galing ni Lord na tinurn niya yung pangit na pangyayari na yon sa tagumpay mo. Oo, at saka hindi siya ginawang masama. Kasi sometimes, pag nakakaranas ka ng mga traumatic experience, di ba, yung for Gerald, pinatibay siya. Pero yung iba na nakakaranas ng ganon, hindi nila kinakaya yun di ba? Tapos, nagkakaroon ng masamang impact sa kanila, no? Oo nga, At hindi nila napapagtagumpayan. I think, ang unang-unang tagumpay mo talaga. Of course, syempre, yung winning mo as the Pinoy Pop Superstar Grand
champion. Pero ang next talaga na tagumpay mo sa buhay, yung dumating yung pagsubok na yun sa'yo, pero na-handle mo ng maganda. O nga, you intended to harm me, but God intended it for good. Mhm. Diba? Ang galing. Yes, napakaganda ng verse na yan, Ate Oo, Nina. Genesis Thank you. 50:22.